Coach Yeng Yao may sinabi ngayong makakarap ang Ginebra sa semis. Barangay Ginebra versus Rain or Shine Elasto Painters Game 1 Semis Prediction. Paano nga ba mananalo ang Barangay Ginebra? Marami ang nagsasabi, gaya ni Homer Saison, na hindi daw makakatagos ang Barangay Ginebra sa koponan ni Coach Yeng na Rain or Shine ngayong semis. At aminin man natin o hindi, talagang mahihirapan ang Ginebra sa matchup na yan. Pero hindi ako naniniwala sa sinabi ni Homer Saison na hindi magagawang makatagos ng Ginebra sa Rain or Shine. Dahil kung tutuusin, kaya naman ng Ginebra na manalo. At ito, yung mga kailangan nilang gawin para mapalaki yung chance na makuha ang Game 1. Una sa kanilang listahan ay kailangan ng strong start. Alam naman natin ang laro ng Rain or Shine. Napakataas ng kanilang energy sa simula hanggang matapos ang laro. Kaya naman, hindi po pwedeng lalamya-lamya ang Ginebra, lalo na sa unang mga minuto, dahil po pwede agad silang iwanan dyan ng Rain or Shine. Kailangan pag-start pa lang ng laro ay maipakita agad ng Barangay Ginebra yung kanilang strong start. Attack kung attack, lalo na sa depensa. Napaka-importante nga ng unang mga minuto dahil kung sino ang mas makakapagpakita ng magandang performance ay malamang yon ang makakapag-control ng tempo ng laro. Once na makontrol ang tempo ay mas malaki yung chance na makuha ang panalo. Dahil kapag kontrolado mo yung tempo, mas madali mong may execute yung inyong game plan. Sunod sa kailangang gawin ng Barangay Ginebra ay ang kanilang outside shots. Yan ang isa sa pinaka-importanteng kailangang magawa ng Ginebra versus Rain or Shine. Hindi nila kailangang makipagsabayan sa bilis dahil paniguradong mapapagod at mauubos sila sa dulo. Ang kailangan lang gawin ng Ginebra ay gumana yung kanilang outside shots. Sa ganun, less energy yung kanilang consumption kaya hindi sila mauubusan sa dulo. At ang mga players nga na kailangang uminit pagdating sa outside shots ay lahat. Hindi pwedeng isa o dalawa lang yung mag-init. Kailangan at least 3 players ni Coach Tim yung uminit sa 3-point area. Mabantayan man yung isa, meron pang 2 na bibirada. Sunod sa kailangan gawin ng Barangay Ginebra ay maging consistent. Kailangan kung maganda yung ipinakita nila sa simula ay ganun din sa kalagitnaan at pagtapos ng laro. Hindi pwedeng bumaba yung kanilang energy. At para magawa yan ay gaya nga ng sabi natin kanina lang, hindi nila kailangang sumabay sa fast pace ng Rain or Shine. Kailangan maipasok nila yung kanilang mga outside shots at kailangan rin ng malawak na player rotation. Paniguradong isa sa magiging game plan ng Rain or Shine ay pagudin yung mga key players ng Barangay Ginebra. At yan nga yung kailangang maiwasan ni Coach Tim kung gusto nila na makuha ang panalo. At para sa ating game prediction mga chong, ay talagang masusubukan ang Barangay Ginebra ngayong semis Game 1 versus Rain or Shine. Napaka-importante nga ng Game 1 dahil kung sino yung makakakuha niyan ay lalamang agad sa series. Kaya mga chong, sino sa tingin ang makakakuha ng Game 1? Ginebra o Rain or Shine? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Coach Yeng Yao may sinabi ngayong makakarap ang Ginebra sa semis. Sa kaabang-abang na matchup ngayong semifinals ay ang tapatang Barangay Ginebra at Rain or Shine Elasto Painters. At ayon nga mismo kay Coach Yeng Yao ay in-expect na nila na hindi magiging madali yung kanilang playoffs. Una daw nilang nakalaban ang San Miguel, ngayon ay Barangay Ginebra naman. Kilala daw ang Ginebra sa kanilang playoffs experience
at talagang nagbabago ang laro tuwing semifinals. Kaya naman para kay Coach Yeng, kailangan daw nilang makapagpakita ng extraordinary na performance kung gusto nilang makuha ang panalo sa darating na Game 1. Pero kumpiyansa itong si Coach Yeng sa kanyang mga players na magagawa nilang makatagos. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi niya ni Coach Yeng sa Barangay Ginebra? Sino rin sa tingin nyo ang makakakuha ng Game 1? I-comment mo lang dyan sa ibaba.